Dear Papa Dudut, ako po si Lira, panganay sa apat na magkakapatid. Sa mata ng mga tao, simple lamang ang aming pamumuhay sa isang maliit na barangay sa San Remigio, Bicol. Mahina ang kita, kulang sa kagamitan, at minsan ay pautang sa tindahan ang ulam. Pero sa kabila ng lahat, masaya kami. Ang papa ko ay isang karpintero. Ang mama ko ay nagtitinda ng gulay na siya mismo ang nagtatanim sa maliit naming bakuran. Hindi man marangya, ramdam ko noon ang pagmamahal sa aming tahanan. Pag-uwi namin galing eskwela, siguradong may nakahandang pagkain. Si mama ang naghahanda ng uniforme namin. Si papa naman ang bantay sa gabi. Honor student ako mula elementary hanggang early high school at iyon ang pinakamalaking ipinagmamalaki ng aking mga magulang. Kasabay noon tahimik at payapang buhay hanggang isang araw. Nagsimula ng mabago ang lahat. Unti-unti bihira nang umuuwi si mama. Noong una akala namin ay dahil lang sa trabaho, pero lumipas sa mga linggo, si papa na lang ang umuuwi tuwing gabi at iyon ay sa kalagayang lasing, galit at hindi na kumakain. Kami-kami ng magkakapatid ang naglalaban ng sarili naming uniform. Kami-kami na rin ang naghahanap ng maiinit na pagkain at kami-kami na lang ang umaasang babalik pa ang dating pamilya. Hindi na namin tinanong si papa kung ano ang nangyayari. Hindi namin alam kung paano o kung may karapatan ba kaming magtanong. Ang alam lang namin may kulang at may mali. Isang Sabado, dumating si mama, pero hindi para bumalik, kundi para kunin ang lahat ng gamit niya. Iyon ang araw na tuluyang naghiwa-hiwalay ang buhay namin. Doon ko unang narinig ang tinig ni papa na hindi ko makakalimutang, and tinig na puno ng galit, sakit at pagkawasak. At sa gitna ng sigawan nila, doon ko nalaman ang hindi ko inakalang maririnig. Nagkaroon na pala ng ibang buhay si mama at may dinadala siyang anak hindi kay papa. Doon nagsimula ang tunay kong pagkawasak. Ang bunso naming kapatid ay kinuha ng tita. Ang sumunod sa akin ay inampon ng aking tito at kaming dalawa na lang ng third brother ko ang naiwan sa bahay kasama ang isang amang hindi ko na makilala. Nagtapos ako ng high school na walang magulang na sumasama sa akin sa entablado. Isang tiyahin lang ang pumalit pansamantala bilang magulang ko noong araw na iyon. Sa graduation photo ko, ngumiti ako, pero sa puso ko, ako ay wasak na wasak. At doon, Papa Dudut, nagsimula ang buhay ko bilang isang batang matanda. Isang batang nagmamadaling maging responsable para sa mga kapatid. Isang batang nilamon ng bigat na hindi pa kayang buhatin. Pagkatapos ng graduation, umalis ako ng probinsya at dinala ng kamag-anak sa Maynila kung saan ako magtatrabaho bilang kasambahay. At doon sisimula ng tadhana ang pagliko ng buhay ko sa paraang hindi ko kailanman inakala. Dear Papa Dudut, pagdating ko sa Maynila, nagsimula ang panibagong kabanata ng buhay ko. Isang kabanatang puno ng pag-asa, pagod at mga pangyayaring hinding-hindi ko malilimutan. Doon ako tumira sa bahay ng pinsan ni mama. Isang babaeng walang anak at abala sa maliit niyang sari-sari at ukay-ukay stall sa palengke ng Tondo. Araw-araw siyang maagang bumababa para magbenta at gabi na kung umuwi. Dahil doon halos ako ang nag-aasikaso ng bahay. Ako ang naglilinis, ako ang naglalaba, ako ang nag-aayos ng mga damit na paninda, ako ang nag-aalaga ng aso. Ako ang gumagawa ng halos lahat maliban sa pagluluto na trabaho ng asawa ng aking pinsan. Siya ang nagluluto, ako ang naghuhugas pagkatapos.
Siya rin ang nagdadala ng pagkain sa tindahan kapag hindi na nakakauwi ang pinsan ko. Maayos naman ang takbo noong una, tahimik, walang problema. Simpleng buhay lamang. Tuwing sweldo, hati ng pera ay ipinadadala ko sa papa at sa mga kapatid ko. Ang natitira itinabi ko para makabili ng murang keypad cellphone dahil iyon ang tanging paraan para marinig ko ang boses ng pamilya ko. At doon nagsimulang pumasok sa buhay ko ang isang taong hindi ko pa kilala. Isang araw tumunog ang cellphone ko. May nag-text, nagpakilalang si Froilan at galing daw ang number ko sa isang kakilala na sinabi umanong mabait daw ako, marahan, magalang at tila interesado siya sa buhay ko. At dahil wala akong ibang napagsasabihan, siya ang naging tagadinig sa lahat ng problema at pagod ko. Pero kasabay ng pagkakaroon ko ng bagong kaibigan sa text, unti-unti ring nagbabago ang kilos ng asawa ng pinsan ko. Noong una, pasundot-sundot, pasimple. Kesyo hindi raw niya maabot ang likod niya habang naliligo. Kesyo sandali lang daw at tulungan ko raw siya, pero isang araw, doon nagsimula ang gabi ng kinatatakutan ko. Habang naglalaba ako sa gilid ng kusina, narinig ko siyang tumatawag mula sa banyo. Pabulong, mabilis, parang may minamadali. At bago pa ako makatanggi, hinila niya ako papasok sa loob. Sinara niya ang pinto at doon ako unang nakaranas ng isang bagay na hindi ko maintindihan, hindi ko maipaliwanag. Hindi ko alam kung paano tatakasan. Hindi ako sumigaw. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil natakot ako. Siguro dahil wala akong malapitan. Siguro dahil wala akong lakas. Bata pa ako noon, Papa Dudut, at ang isang batang walang lakas, walang tatakbuhan, at walang pag-asa. Madaling maniwala kapag sinabihang tutulungan daw siya o bibigyan ng pera o tutulungan ang pamilya niya. At doon nagsimula ang paulit-ulit na anino sa buhay ko. Tuwing wala ang pinsan ko sa bahay, uulit-ulitin niya ang ginagawa niya. May kapalit, may pera. Pera na hindi ko kayang tanggihan dahil alam kong kailangan ng pamilya ko sa probinsya. At dahil ako lang ang inaasahan nila, sa bawat perang tinatanggap ko, pakiramdam ko ay lalong nababawasan ang pagkatao ko. Hindi ko alam kung paano tatakbo, paano lalaban o paano magsusumbong. At walang araw na hindi ko kinamuhian ang sarili ko, pero sa gitna ng takot at pagkalito, may isang taong patuloy na nagte-text sa akin, si Froilan. Naging takbuhan ko siya kahit hindi niya alam ang tunay kong pinagdadaanan. At sa pagdaan ng mga buwan, hindi ko akalaing siya ang magiging daan para makaalis ako sa impyernong iyon at doon magsisimula ang susunod na yugto ng aking kwento. Dear Papa Dudut, lumipas ang mahigit 1 taon ko sa Maynila. Parehong pagod at lungkot ang araw-araw kong kasama at sa bawat araw na dumaraan, lalo lang bumibigat ang loob ko sa mga nangyayari sa bahay ng pinsan ko. Kaya nang sumapit ang unang linggo ng Disyembre, nagpaalam ako sa kanya na sana makauwi ako sa probinsiya para makapiling ang papa at mga kapatid ko ngayong Pasko. Hindi siya nadali kumbinsihin, lalo na't malakas ang bentahan sa tindahan kapag Kapaskuhan. Pero sa huli, pumayag din siya. Siguro dahil alam niyang pagod na ako. O siguro dahil alam niyang babalik din ako pagkatapos ng 1 linggo. Noong December 22, sinamahan ako ng asawa ng pinsan ko papunta sa terminal. Habang nasa loob kami ng sasakyan, hinawakan niya ang hita ko, isang huling paalala ng pang-aabuso na matagal ko nang gustong takasan. Tahimik lang akong nakatingin sa labas, umaasang iyon na ang huling beses at nang makarating ako sa probinsiya namin, parang gumaan ang dibdib ko.
Parang nakahinga ulit ang puso ko pagkatapos ng mahabang panahon. Doon ko muling naalala si Froilan. Matagal na siyang nagte-text. Matagal ko na siyang kausap sa mga gabi na hindi ako makatulog. Siya ang kumukumusta, siya ang nag-aalok ng tulong, siya ang nagpapagaan ng loob ko kahit hindi niya alam ang totoong bigat na dinadala ko. Araw ng Pasko noon nang mag-text siya. Pwede ba kitang makita? Huminga ako ng malalim. Matagal ko ring inisip kung dapat ba, pero dahil gutom ako sa kahit anong uri ng kabutihan, pumayag ako. Nagkita kami sa plaza. Hindi siya kagwapuhan, pero mabango, maayos, at malinis manamit. May dala siyang tsokolate, bulaklak, at 2,000 piso na sinabing regalo niya raw sa akin. Dinala niya ako sa isang maliit na kainan malapit sa plaza. Pinakain niya ako, pinatawa, at doon ko naramdaman ang bagay na matagal nang hindi ko nararamdaman, paggalang. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, may tumingin ulit sa akin na parang tao ako, hindi gamit, hindi kahihiyan, hindi libangan. Noong gabing iyon, sinabi niya na may mataas siyang posisyon sa munisipyo ng aming bayan at gusto raw niya akong tulungan. Gusto niyang dito na raw ako sa probinsiya at huwag nang bumalik sa Maynila. At sa totoo lang, napakagaan noon sa dibdib ko, kaya hindi na ako bumalik. At tinulungan niya ako mag-enroll sa isang 2-year course sa Information Technology. Siya ang nagbabayad ng tuition, ng pagkain at ng iba pang kailangan ko. Parang napakabuti niya, Papa Dudut, parang kabaligtaran ng lahat ng lalaking nanakit sa akin, mabait, mapagbigay, maalaga, at doon nagsimula ang relasyon namin. Tahimik, masaya, puno ng pag-asa. Hanggang isang araw, may nag-text sa akin mula sa cellphone niya. Isang babaeng nagpakilalang asawa ni Froilan. At doon, bumulaga sa akin ang realidad na hindi ko kailanman inakalang haharapin ko. Ako pala ang babaeng pinoprotektahan kong huwag maging ang kabit. Sa isang iglap, gumuho lahat ng paniniwala ko. Lahat ng kabutihang ipinakita niya, biglang nag-iba ang kahulugan. Muli akong naging luhaan. Muli akong naging talunan. Muli akong naging bata na walang malapitan. At sa mga gabing hindi ako makatulog, paulit-ulit ko tinatanong ang sarili ko, paano ako napunta sa ganitong buhay? Kasalanan ko ba? May mali ba sa akin? Ano pa ba ang pwede kong gawin? At sa dulo ng pagkalito ko, isang bagay lang ang malinaw. Hindi ako mananatili sa isang sitwasyong hindi tama. Hindi ko kaya maging dahilan ng pagkawasak ng ibang pamilya, lalo na't ako mismo ay biktima noon. Doon nagsimulang tumakbo ang isip ko, patungo sa isang desisyong magpapabago sa buong buhay ko. Dear Papa Dudut, nang malaman ko na may asawa pala si Froilan, parang hinatak ako pabalik sa lahat ng sakit ng nakaraan. Parang ako ulit yung batang nakakita sa ina na iniwang wasak ang pamilya. Parang ako ulit yung batang walang nagtatanggol, walang malapitan, walang kakampi. Kinabukasan, hindi ko agad kinaya ang bigat, lumuha ako ng lumuha pero tahimik. Ayokong malaman ng papa, ayokong maramdaman ng mga kapatid ko ang bigat na pinapasan ko. Isang linggo ang lumipas bago ako muling kinausap ni Froilan. Nagmumula ang mga mensahe sa kanya pero pare-pareho lang ang laman. Pag-amin, paghingi ng tawad, pagmamakaawa. Sabi niya, hindi raw sila magkasundo ng asawa niya na matagal na raw nilang pinagtatalunan ang pagkakaroon ng anak, na ako raw ang nagbigay ng kulay sa buhay niya. Pero ano naman ang laban ko? Ako lang ang babaeng minahal niya. Pero siya ang asawang pinakasalan niya. Pamilya niya ang babagsak kung ipipilit ko ang sarili ko, at ayokong maging tulad ng babaeng sumira sa pamilya namin.
Kaya kahit mahal ko si Froilan, pilit kong tinuldukan ang lahat. Isang gabi, habang mag-isa akong nakahiga, pinikit ko ang mga mata ko at isinuko sa Diyos ang buong sarili ko. Lahat ng sakit, lahat ng hiya, lahat ng pagkatalo, at doon ko naisip ang isang bagay na ilang taon ko nang pinag-iisipan, ang lumayo, ang maghanap ng bagong buhay, ang mag-ibang bansa. May kaklase ako noong kolehiyo na nasa Macau na nagtatrabaho. Hindi kami gaanong malapit noon pero matagal ko na siyang nakakausap online. Isang gabi nag-message ako sa kanya sa lumang Friendster account ko. Sis, kung may bakante dyan, isama mo naman ako. Gusto ko nang lumayo. Gusto ko nang magsimula ulit. At sa hindi ko inaasahan, sumagot siya agad. May bakante daw sa butik na pinagtatrabahuhan niya at willing daw tumulong ang amo nila na i-process lahat ng papeles ko. Hindi ako makapaniwala para iyong sagot sa matagal ko nang panalangin. Sisiguraduhin ko, sabi ko sa sarili ko, na kapag nakaalis ako, hindi ko na babalikan ang buhay na nagpaluha sa akin. Mabilis ang sumunod na mga linggo. Ang agency ang nag-process ng requirements. Sila rin ang nag-advance ng pamasahe at medical ko. Hindi ko man kayang bayaran noon, parang binigyan ako ng Diyos ng pagkakataong makatakas at hindi ko iyon binitawan. Pagkalipas ng 3 linggo, hawak ko na ang passport, kontrata at flight details ko. Ang huling gabi ko sa Pilipinas, hindi ako makatulog. Hindi ko alam kung kababaiyon o takot, pero isang bagay ang malinaw. Umalis ako hindi dahil gusto ko lang ng pera, umalis ako dahil gusto kong mabuhay ulit. Niyakap ko ang papa ko ng mahigpit at sa ilalim ng mahinang ilaw ng lamparang nakabitin sa sala namin, binalikan ko sa isip ko ang lahat ng pinagdaanan ko. Ang pamilyang nabasag, ang mga gabing puno ng takot, ang abusong hindi ko masabi kahit kanino, ang pag-ibig na panandalian, at ang pangalawang pag-ibig na muntik nang sumira sa puso ko ng tuluyan. Nang sumakay ako ng eroplano papuntang Macau, dala ko ang isang maliit na bag, 1,000 piso at isang pusong pagod pero ayaw sumuko. Hindi ko alam kung anong klaseng buhay ang naghihintay sa akin doon. Pero sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, may naramdaman akong pag-asa, tahimik, payapa at totoo. Doon magsisimula ang bagong yugto ng buhay ko. Isang yugtong hindi na puro pag-iyak, kundi pagbangon. Dear Papa Dudut, paglapag ko sa Macau, parang ibang mundo ang sinalubong sa akin. Maliwanag na mga kalsada, malalaking gusali, mga taong iba ang wika, iba ang kilos, iba ang takbo ng buhay. Sa loob ng unang ilang araw, hindi ko alam kung matatakot ako o ma-excite, pero isang bagay ang malinaw. Malayo ako sa sakit na iniwan ko sa Pilipinas. Nagsimula ako bilang taga-ayos ng damit sa isang butik, minsan cashier kapag kulang sa tao. Hindi madali, pero hindi rin mabigat sa loob. Dito, walang kayang sumigaw sa akin. Walang lalaking susundan ako sa banyo. Walang kasinungalingan na unti-unting kumakain sa pagkatao ko. Dito sa Macau, ako ay tao. Ako ay malaya. At ako ay unti-unting nagiging buo ulit. Tuwing day off, naglalakad ako sa mga ilaw ng Senado Square, kumakain ng egg tart at pinapanood ang mga turista. Doon ko naramdaman ang kakaibang gaan, yung pakiramdam na wala kang hinahabol, wala kang kinakatakutan, wala kang pinipilit. Pero isang araw, habang day off ko, may 2 lalaking naligaw at nagtanong kung saan ang isang gusaling hinahanap nila. Hindi nila kabisado ang lugar, kaya sinabi kong sasabihin ko ang direksyon.
Pero isa sa kanila, matangkad, may maamong mata, malinis ang itsura at mukhang sanay sa trabaho abroad ay humingi ng cellphone number ko. Just in case daw na maligaw sila. Hindi ko alam kung bakit pero ibinigay ko sa gabing iyon. May nag-text. I'm Jason, the guy you helped earlier. How are you? Hindi ako sanay sa ganoong English, lalo na mula sa isang estranghero. Pero maayos siyang magtanong, magalang, hindi bastos, hindi pilit. Simula noon, kapag day off ko, niyayaya niya akong kumain sa labas o minsan manood ng sine. Hindi ako komportable noong una dahil sanay ako sa lalaking may tinatago, may hinihingi, may kapalit. Pero kay Jason, wala akong nakikitang ganoon. Malinis, tahimik, may respeto. May sarili siyang buhay bilang engineer sa Dubai at nasa Macau lamang para sa project meeting. At sa bawat pag-uusap namin, pakiramdam ko ay mas lumiliwanag ang mundo ko. Noong araw na kailangan na niyang bumalik sa Dubai, iniwasan kong malungkot. Ayoko nang magkaroon ng attachment, ayoko nang masaktan, ayoko nang may umalis. Pero ilang araw lang matapos siyang makauwi, nag-message siya ulit. Hindi siya nawala, hindi siya naglaho. Habang tumatagal, lalo kaming naglapit. Minsan tumatawag siya bago matulog, minsan pag-uwi ko sa trabaho. Hindi araw-araw, pero sapat para maramdaman ko may isang taong nag-aalala para sa akin. Hindi dahil kailangan niya ako, kundi dahil gusto niya akong makilala. At sa unang pagkakataon, hindi natakot ang puso ko. Sa loob ng 2 taon na kontrata ko, si Jason ang naging liwanag sa bawat pagod, ang naging tahanan ko sa bawat araw na malayo ako sa pamilya at ang naging tulay ko pabalik sa tiwala, sa pagmamahal. Hindi ko alam kung ano ang kahihinatnan namin, pero ramdam ko na. Ibang klase siya kaysa sa lahat ng lalaking dumaan sa buhay ko at pag-uwi ko sa Pilipinas, doon ko unang naranasan ng isang bagay na matagal kong minimiting mangyari. Isang lalaking naghintay sa akin, hindi para saktan ako, hindi para gamitin ako, hindi para lokohin ako, kundi para mahalin ako. Hindi ko alam noon, Papa Dudut, pero si Jason pala ang magiging pangatlong pag-ibig ko, ang pinakapayapa, pinakatotoo at pinakahinog sa pag-asa. Dear Papa Dudut, natapos ang 2 taon ko sa Macau, 2 taong puno ng pagbabago, pagbangon at paghilom sa mga sugat na akala ko ay mananatili na habang buhay. Araw ng pag-uwi ko sa Pilipinas. Habang nasa airport ako, nakita ko mula sa malayo ang isang lalaking may hawak na puting kartolina na may nakasulat na pangalan ko. Hindi ko makita ang mukha niya noong una dahil natatakpan ng papel, pero nang lumapit ako at hinila ang kartolina, si Jason iyon. At ang ngiti niya, Papa Dudut, iyon ang ngiting hindi ko pa nakita sa kahit sinong lalaki sa buong buhay ko. Hindi pagmamadali, hindi pagnanasa, hindi paghihintay ng kapalit, kundi tapat na tuwa na dumating ako. Niyakap niya ako, isang yakap na hindi galit, hindi takot, hindi pagkukunwari, kundi yakap na puno ng pag-alala at paggalang. At doon, sa gitna ng ingay ng terminal at amoy ng mga pasaherong sabik ng makauwi, narinig ko ang sarili kong huminga ng malaya. Ligtas na ako, sabi ng puso ko. Hindi na ako biktima, hindi na ako tago ng tago, hindi na ako umiiyak sa likod ng pinto. Kasama ni Jason, pakiramdam ko ay kaya ko nang tumindig ng matatag. Dinala niya ako sa Cebu kung saan kinuha niya ang connecting flight namin. Hindi ko inaasahan iyon. Isang sorpresa na minsan ko lang maranasan. At habang nasa eroplano kami, sinabi niya sa akin,
I want you to rest. I want you to enjoy your homecoming. Hindi ko man narinig mula sa kanya ng diretso ang salitang mahal, ramdam ng puso ko na may pag-ibig sa bawat galaw niya. Sa loob ng ilang buwan na nasa Pilipinas ako, halos linggo-linggo kaming magkita kapag nagbabakasyon siya mula Dubai. Kung minsan, siya ang naghahatid sa akin sa school noong bumalik ako upang tapusin ang aking degree bilang Bachelor of Arts in Social Science. Hindi siya madalas magsalita pero sapat ang kilos niya para ipaalam sa akin na hindi niya ako iiwan, na wala siyang tinatago, na hindi niya ako ipagpapalit, na hindi siya aalis kapag nahihirapan ako, na hindi siya tulad ng mga lalaking sumira sa pagkatao ko noon. At sa bawat araw na kasama ko siya, unti-unti kong naramdaman ang isang bagay na halos nakalimutan ko na ang pagmamahal na hindi takot, ang pagmamahal na hindi lingid, ang pagmamahal na hindi kailangang ipilit. Hindi siya perpekto, Papa Dudut, pero kakaiba siya sa lahat ng dumaan sa buhay ko. At sa loob ng isang taon na paulit-ulit siyang umuuwi sa Pilipinas para lang makita ako, mapawi ang pagod ko at ipadama sa akin na ako ay mahalaga, doon ko tuluyang napagtanto. Ito na yata ang pag-ibig na hinihintay ko, ang pag-ibig na ipinagdarasal ko, ang pag-ibig na ipinangako sa akin ng Diyos. Kapalit ng lahat ng luha at sakit na tiniis ko, at sa tahimik na sandaling iyon, habang hawak niya ang kamay ko sa loob ng sasakyan, nakita ko ang sarili kong handa ng tanggapin ang pagmamahal na dati ay tinatakbuhan ko. Sa wakas, Papa Dudut, minahal ako ng isang lalaking hindi ko kailangang suyuin, ipaglaban o ipagpilitan. Minahal niya ako dahil ako ay ako. At iyon ang pinakamasarap na regalo ng buhay. Dear Papa Dudut, matapos ang unang yakap na iyon sa airport, hindi na huminto ang mundo ko sa pag-ikot. Pero sa wakas, umiikot na ito sa tamang direksyon. Pinili kong bumalik sa pag-aaral pagbalik ko ng Pilipinas. Hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto kong buuin muli ang sarili ko. Pero ngayon, meron na akong taong tunay na sumusuporta sa pagbangon ko. Habang nag-aaral ako, si Jason mula Dubai ay naging sandigan ko. Hindi man niya nakikita araw-araw ang pagod ko, ramdam ko naman ang pag-aalaga niya sa bawat tawag, sa bawat mensaheng puno ng pag-unawa at sa bawat pag-uwi niya taon-taon. Para lamang masigurong okay ka pa ba? Hindi siya katulad ng mga lalaking dumaan sa buhay ko na una ang pagnanasa o una ang pabor o una ang pangako ngunit huli sa gawa. Kay Jason, walang halong pagdududa. Hindi ko kailangang maghabol. Hindi ko kailangang magtanong kung mahal niya ba ako. Hindi ko kailangang maglaban para lang sa puwang sa buhay niya. Kasi ang puso niya, binuksan niya na para sa akin ng buong buo, ng walang kondisyon. Taon-taon, Papa Dudut, may isang buwang bakasyon si Jason. At lagi niyang inuuna ang Pilipinas kundi dahil kailangan, kundi dahil pinipili niya akong unahin. Kasama ko siyang kumain sa mga paborito kong lugar. Minsan, pumupunta kami ng simbahan, hindi naman para mag-wish tungkol sa pag-ibig, kundi para magpasalamat na nagtagpo kami sa tamang panahon. May mga araw na magkasama kami sa bahay at nanunood ng mga lumang pelikula. May mga sandaling tumatawa kami, yung tipong walang bahid ng trauma ang tawa ko. At may mga gabi rin na tahimik kaming nakahiga sa bandang terasa, pinapanood ang mga bituin at doon niya sinasabing, mag-ipon tayo. Darating ang araw, dito ka na sa Dubai titira kasama ko.
kasama ng magiging pamilya natin. Hindi pa man niya iyon direktang inihahayag, ramdam na ramdam kong hindi lang basta relasyon ang gusto niya, kundi buhay na kasama ko. At kahit malayo siya, hindi ko naramdaman na malayo siya. Dahil sa bawat oras na sinasagot ko ang phone ko, pakiramdam ko lagi niyang pinapaalala. Hindi mo kailangang matakot, nandito lang ako. May mga pagkakataon na napanghihinaan ako ng loob, lalo na kapag may exams o kapag hindi ko maabot ang inaasahan ko. Pero si Jason, walang sawang nagpapaalala, kaya mo yan. Nakita ko kung paano ka bumangon. Mas kaya mo ito. At minsan, Papa Dudut, sa sobrang hirap ng aking pinagdaanan noon sa pang-aabuso, sa pagkasira ng pamilya, sa mga maling lalaking inakala kong tama, napapahinto ako at iniisip, bakit ako binigyan ng ganitong klaseng pag-ibig ngayon? Pero siguro nga, kapag naghilom na ang puso mo, kapag tinanggap mo ang mga leksiyon, kapag tumigil ka sa paghabol sa mali, doon dumadating ang tamang tao, dahan-dahan, malumanay, hindi minamadali. Katulad ni Jason, habang lumilipas sa mga taon ng pag-aaral ko, hindi niya ako pinabayaan, hindi siya nagbago, hindi siya lumayo, hindi siya naghanap ng iba kahit nasa ibang bansa siya. At sa bawat pag-uwi niya, isa lang ang lagi niyang inuulit, maghanda ka. May buhay na tayong bubuuin at doon, Papa Dudut, unti-unti ko nang naaninag ang kinabukasang hindi ko inakalang posibleng mapa sa akin. Hindi na ako yung batang umiiyak sa sulok habang inaabuso ng taong dapat nagtuturo sa kanya. Hindi na ako yung dalagang nagmamakaawa na wag siyang iwan. Hindi na ako yung babaeng kinailangan tumakas para mabuhay. Sa tulong ni Jason at sa tulong ng Diyos, nakita ko na hindi natatapos sa sakit ang kwento ko. May pag-ibig pa palang nakalaan sa akin. Yung hindi ako sinasaktan, hindi ako binibili, hindi ako niloloko, hindi ako sinusumbatan, hindi ako isinasantabi. Pag-ibig na dahan-dahang tumutuwid sa mga pilat na iniwan ng kahapon. At ngayon, handa na akong sumabay sa direksyon na paulit-ulit niyang binubuo para sa aming dalawa. Dear Papa Dudut, dito na po nag-ugat ang pinakamagandang kabanata ng aking buhay, hindi na bilang babaeng tumatakas, hindi na bilang babaeng wasak, kundi bilang babaeng handa ng mahalin at mahalin ng tama. Pagkatapos ng mga taon ng pagsasakripisyo, pag-iyak sa malayo, pagbangon mula sa natabunang pangarap, narating ko rin ang sandaling hindi ko inakalang magiging para sa akin. Nagsimula ang lahat sa isang tahimik na gabi, 10 araw bago ako muling lumipad pabalik ng Middle East para ipagpatuloy ang trabaho ko. Sinabi ni Jason na gusto niyang magkita kami sa lumang lugar kung saan kami unang kumain, yung maliit na cafe na may kahoy na mesa, mabangong kape at ilaw na parang kandila sa dilim. Pagdating ko roon, nakaupo siya, payat dahil sa training, kalbo dahil sa bagong trabaho niya bilang jail officer, pero mata pa rin niya ang pinakamalambot na parte niya. Tumingin siya sa akin na parang bawat buwan ng pagkalayo namin ay tinahin ng isang ngiti. Kumain kami, nagkukwentuhan, at sa unang pagkakataon matapos ng napakaraming hirap, pakiramdam ko ay ligtas ako. Pagkatapos naming kumain, hinila niya ako sa isang tahimik na gilid ng cafe doon sa lugar kung saan hindi rinig ang ingay ng ibang tao. Sabi niya, patugtugin mo nga ulit yung kanta natin. At nilagay ko ang Perfect ni Ed Sheeran, yung kantang ilang taon ko nang pinangarap na sayawin kasama ang taong magpapakasal sa akin. Nagyakapan kami, dahan-dahang sumasayaw
Para kaming 2 taong pinagtagpo ng Diyos sa oras na hindi namin inasahan. Paglipas ng ilang sandali, lumayo siya ng kaunti, huminga ng malalim at lumuhod sa harapan ko. Hindi ko maipaliwanag, Papa Dudut. Para akong batang bumalik sa katawan ng isang babae. Nanginginig, nagugulat, umiiyak, pero sa wakas, masaya. Hindi ko na maalala ang eksaktong sinabi niya dahil tinabunan iyon ng hikbi kong hindi ko mapigilan. Pero tandang-tanda ko ang isang linya, pinagdasal kita bago pa kita makilala. At sa harapan ko, tinapat niya ang singsing na kumikislap sa ilalim ng malamlam na ilaw. Parang huminto ang lahat ng ingay. Parang mundo na lang namin ang gumalaw. At sagot ko, oo. 2 titik lang, pero buong buhay ko ang sumagot. Oo sa pag-ibig na tapat. Oo sa lalaking hindi marunong mangiwan. Oo sa lalaking hindi ako kailanman sinaktan. Oo sa lalaking pinadala ng Diyos, hindi para punan ang kulang ko, kundi para sabayan ako sa pagpapagaling. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na ako lumingon sa mga sugat ko. Hindi na ako natakot na mahalin. Lumipas ang mga buwan, bumalik ako sa aking trabaho abroad, dala ang singsing, pangako at lakas ng loob na ngayon lang nabuo ng ganito. Taon-taon siyang nagbabakasyon, minsan 4 na buwan, minsan 1 buwan, pero parati niya akong inuuwian. Habang abala ako sa trabaho, siya naman ay abala sa pagbuo ng kinabukasan namin. At ngayong taon, nagtapos na ako sa Bachelor of Arts major in Social Science. Naaalala ko pa ang sigaw niya sa video call, "I'm proud of you." At doon ko natanto, iba pala talaga. Kapag ang pag-ibig ay hindi sinaktan ang ugat mo, tumubo ulit ang sarili ko sa paraan na hindi ko inasahan. Ngayon, Papa Dudut, pinaplano na namin ang aming kasal, hindi bongga, hindi enggrande, pero totoo at payapa. Pagkatapos noon, Dubai na ang magiging tahanan namin. Doon niya ako iaangat, doon namin bubuin ang pamilya namin, doon namin tatayuan ang buhay na matagal naming pinagdasal. At kung may isang aral akong gustong iwan sa mga nakikinig, kung nakita mo man ang sarili mo sa dilim, sa sakit, sa pagkakadapa, sa maling pag-ibig, sa mga pangakong napako, wag susuko. Minsan hindi mo makukuha ang pag-ibig sa unang subok o sa pangalawa o sa pangatlo, pero darating ang araw na ang sugat mo ang mismong magsisilbing daan para kilalanin mo ang tamang tao, at kapag dumating siya, hindi mo kailanman pagdududahan dahil ang totoo at tamang pag-ibig hindi umiingay, hindi nagyayabang, hindi nananakit. Dumarating siya malumanay, buo at hindi nagmamadali. Ako si Caris at ito ang liham ng babaeng minsang nagkamali, minsan nasaktan, minsan muntik nang sumuko, pero hinawakan pa rin ang pag-asa. Sa Papa Dudut Stories, ang puso mo ay hindi nag-iisa. May nagmamahal sa'yo, may nakikinig sa'yo, at may Diyos na hindi ka iiwan kahit gaano pa kadilim ang dinaanan mo. Maraming salamat, Papa Dudut. Nagpapasalamat, Caris. Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. May nagmamahal sa'yo. At dito, laging may tahanan ang kwento mo.